Saad pa ni Duan Mo Xingling. Gusto niyang makita kung gaano nakalakas si Chen sa loob lamang ng 2 linggo. Ngunit sinabihan naman siya ni Chen na makikita na lang niya sa arena sa loob ng 2 linggo. Inilihis naman ni Chen ang kanilang usapan. At tinanong niya ito kung anong antas ang kanyang ice mark ng Divine Martial Arts. Agad naman na sumagot si Duan Mo Xingling na nasa antas 6 at natanggap niya ang kanyang marka noong siya ay 2 taong gulang pa lamang. At sinabi naman ni Chen na hindi nakakagulat na maaari niyang makumplito ang Mystic Tier sa 13 o sa 14, dapat siyang maging isang henyo. Napakagatlabi na lang si Duan Mo Xingling at tinanong nito kung ano ibig sabihin niya. At siya daw ay nasa 18 na at hindi siya gaanong ka-prodigy. Ngunit tumingin naman si Chen sa kahon ni Duan Mo Xingling at sinabi nito na bukod sa ilang lugar, siya ay hindi halatang nasa 18 gulang. Sarkastiko naman na sinabi ni Duan Mo Xingling, nakakaiba ang kanyang cultivation. Maliban na lang kung ilalabas niya ang lahat ng kanyang chi, ang panlabas nitong anyo ay palaging mananatiling pareho noong pinagkadalubhasaan nito ang kanyang unang teknik. Wika pa ni Chen na narinig niya na ang lunar cult ay may tinatawag na desolation technique na may katulad na epekto. Labis naman ang pagkabigla ni Duan Mo Xingling at sinabi nito na alam daw nito kung ano ang pamamaraan ng desolation technique, na na-excite naman si Duan Mo Xingling at agad niyang nilapitan si Chen at gustong malaman. Sinabi naman nito na hindi niya alam ang lunar cult ay may ganoong pamamaraan kung paano nila narinig ang tungkol doon. Napaisip naman si Chen na ang kanyang mga paa ay hindi mapakali. Tiyak na mayroon siyang isang uri ng koneksyon sa kultong lunar. At sinabihan pa niya si Chen na baka siya daw ipinadalang spy na mula sa lunar cult. Kung sakaling spy siya sa lunar cult ay baka magkaproblema sila dito. Sumagot naman si Chen na, syempre hindi, narinig niya lang lahat ng rumors, at sinabi nito sa kanyang isipan na nabasa niya lang ang tungkol sa pamamaraan sa kanyang nakaraang buhay. At ang huling kabanata dahil ito ay nakaimbak sa punong tanggapan ng headquarters. At bakit daw siya nabigla nang marinig ang mga salitang desolation technique? At sinabi naman ni Duan Mo Xingling na hindi siya nabigla sa pagbanggit ng lunar cult. Alam niyang bawal iyon sa Kunlun Realm, tama, at itigil na daw nila ang kanilang pinag-uusapan. At hindi na niya aabalahin ang kanyang pag-cultivation, inaasahan nitong makita ang kanyang mga resulta sa loob ng ilang linggo. Naging seryoso naman si Chen na walang duda tungkol dito, kahit papaano ay konektado siya sa cult. Makalipas ng 2 linggo, sa loob ng Dragon's Keep, at makikita naman natin sa loob ng silid na masarap ang tulog ni Pan. Ngunit biglang nagising dahil naramdaman niya ang malakas na enerhiya ang nagkalat sa paligid. At nakita niya si Chen na na-master na nito ang pick from ng espada. At natuwa naman si Pan, dahil lalo pang nag-improve si Chen Sa kabilang banda, nakita ito ni Huang Yanchen, at sinabi nito sa kanyang sarili, na ito ang antas ng Heart Sword bilang isa, sa paraang iyon ay gagawin siyang henyo sa loob ng Boondocks, ngunit medyo karaniwan ito sa Martial Market Academy. Ngunit sa oras na ito ay kinukontrol ni Chen ang kanyang espada sa pamamagitan ng kanyang paghawi ng kamay. Pinagpawisan naman si Huang Yanchen at napagtanto nito na, hindi lamang puso at espada bilang ito. Ito ay ang peak form. Sa kabilang banda, hindi naman makapaniwala si Pant na naabot na niya ang peak form sword na tila wala sa ibang mga martial artist na maabot ito. At dagdag pa ni Huang Yanchen, kahit papaano, baka hindi pa rin siya mananalo kay Jilin Fang, dahil mas lamang ito ng antas sa kanilang dalawa at kahit hindi siya mamatay sa kanilang laban, at mamamatay siya sa kanyang espada. Sa sandaling ito ay natapos na rin si Chen at ito'y tumayo na. Ngunit wika pa ni Pant sa kanyang sarili, na medyo kahanga-hanga ang binatang ito. Subalit nakita naman ni Chen si Pant, at sinabihan niya ito kung ano ang tinitignan nito, at puntahan daw nila ang pang-apat niyang kapatid. Ngunit sumagot naman si Pant, na ano sa tingin daw ni Chen siya ang kanyang sidekick o isang bagay. At hindi siya susunod sa utos niya, at hinayaan na lang ito kung ano kagustuhan niya. At sa hindi naman inaasahan ay biglang bumukas ang pinto at pumasok si Liu Chengfeng at sinabihan niya si Chen na sa wakas ay tapos na siya sa pag-cultivate at mayroon itong masamang balita. Sa pangyayaring ito ay nabigla naman si Chen Napalingon na lang ito sa kanyang likod.
At sinabi nito kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag naman ng bagong dating na babae habang nagko-cultivate si Chen ay binubuli ng mga taga Sifang region ang mga estudyante nila, marami na sa kanila ang nasugatan. At sinang-ayonan naman ito ni Liu Chengfeng. At dalawa sa kanila na mga kapwa estudyante ang nawala habang sila ay nasa isang misyon, natatakot siya na baka sila ay pinatay. Sa tinura naman ng dalawa ay naging seryoso naman si Chen At unang pumasok sa kanyang isipan ay bakit walang pakialam ang mga elders dito sa mga nangyayari. Ipinaliwanag naman ito ni Liu Chengfeng, na ang mga elders ay karaniwang hindi nakikialam para ang mga mag-aaral ay matutong maging independent. At si Elder Sito sa kanilang panig, kaya't sila ay mas nakakainis. Si Elder Sito ang namamahala sa karamihan ng mga bagay sa West Campus, halos kapareho niya ang kapangyarihan ng Dean. Saad naman ni Chen kaya sinasamantala nila ang katotohanan na hanggat hindi sila lantarang pumapatay ng mga tao, wala silang nilalabag na rules. Ngunit sinabihan naman siya ng mga babae na kailangan niyang manalo bukas, kung hindi sila maaaring manatili sa akademya, wala tayong magagawa kundi bumalik sa rehiyon ng Yanwu. Subalit kalmado lang na sinabi ni Chen na huwag silang mag-alala, sisiguraduhin niyang siya ang mananalo at hindi siya actress sa mga taong nambubuli sa kanila. At sinabi ni Chen na yun lang ba ang kanilang pinunta nila dito para sabihin sa kanya ito. Agad naman na nagsalita si Liu Chengfeng na muntik na niyang makalimutan. Narinig niya na pinamunuan ni Zhao Exi at si Kamote ang isang grupo para manggulo sa ika-4 na prinsipe. Pinili nila ngayong gabi para magkaroon sila ng negatibong epekto sa performance niya sa arena bukas. Saad pa ni Chen na hindi na sila nadala, at dalhin daw siya agad sa kanyang pang-4 na kapatid. Ngunit sa kabilang banda, nag-usap naman ang dalawang babae, na narinig daw ba nito na bubugbugin ulit ni Zuan Ye na taga Sifang si Xiao Chuzang. Sinabi naman ng isa na pinipili lang nila ang mahina dahil hindi nila kayang talunin si Chen Ngunit sa kabilang banda narinig naman ito ni Zi Chen ang pinag-uusapan ng dalawa. Nalipat naman tayo ng eksena, at makikita natin na malakas na bumangga sa puno si Xiao Chuzang. Nagsaad naman ang hangal na Kamote, na gumaling na ang braso ni Xiao Chuzang at tinawag niya itong baboy. Pero ang braso daw ni Kamote ay tuluyan ng nabali ng kapatid nito. At ano ang dapat niyang sabihin dito? Subalit sinabi naman ni Xiao Chuzang na hindi baboy ang kanyang pangalan. At dagdag pa ni Kamote, kung handa siyang tawagin ang kanyang kapatid na si Chen na isang duwag, maaari daw siyang magpakita sa kanya ng kaunting awa. Sumagot naman si Xiao Chuzang na mangarap daw siya, at maghintay lang ito na putulin din ito ang kabilang braso nito. Ngunit biglang lumapit ang isang babae na may hawak na punyal. At sinabi nito, na huwag na siyang umasa pa na bibigyan pa siya ng pagkakataon, paano kung uunahin na niyang putulin ang braso nito. At sabay hampas nito ng kanyang punyal. Kinabahan naman si Xiao Chuzang at napasigaw na lang ito. Ngunit bago man tumama ang punyal nito ay biglang may lumitaw na isang kamay at napigilan niya ito ng kanyang dalawang daliri lang. Dahil sa oras na ito ay dumating sa eksena si Chen at saktong napigilan niya ito at masira ang punyal. Pinagpawisan naman ng babae at sinabi na lang nito na hindi siya nananakit ng babae. Subalit sinabihan na lang siya ni Chen na hindi siya babae kundi isang hangal. At kanyang sinampal ito na sanhi ng pagtalsik nito. Saad pa ng babae, na siya ay isang prinsipe, ngunit hindi siya nag-alinlangan sa pananakit ng babae. Wika din ni Kamote na akala daw ni Chen na hindi nila siya kakayanin. Ngunit hindi pa man tapos sa pagsasalita si Kamote ay sinabihan siya na tumingin ito sa kanyang harapan. At sumambulat sa kanyang harapan ang paa ni Chen sa kanyang mukha. Sa kabilang banda, nagsaad din ang mga babae na sa ganoong bilis, mas malakas na si Chen kaysa noong una siyang pumasok sa akademya. Sa oras na ito ay tinamaan si Kamote sa mukha sa ginawang sipa ni Chen At mabilis na tumilapon ito at malakas pa itong tumama sa pader. Saad naman ni Chen na mabuti para sa kanya walang nang-aapi, bakit hindi niya piliin ito sa halip. Subalit nang gagalaiti naman si Kamote, at sinabi nito na hindi siya magtatagal sa ganoong klase ng kabangisan. Nagtitimpi lang siya para hindi siya nito masadyang mapatay, ngayon hinihiling na niya. Wala nang laro, papatayin niya ito sa isang galaw. Isinusumpa nito sa dakilang reyna na namumuno na kung matalo siya,
hinding-hindi na siya guguluhin pa at si Chao Chuzang kahit na muli. At agad nitong ginamit ang kanyang blood chi weapon, at may isang nabuo na enerhiya na espada sa kanyang ginawa. At naging seryoso naman si Chen Er. Dahil dito ay nakilala niya ang isang teknik na ito. At sinabi nito na isa pa sa mga alagad ni Xiao. At agad na nitong pinakawala ng atake sa kanyang paghawi lang ng kanyang kamay. Ngunit kalmado lang si Chen Er habang pinagmamasdan niya ito, at sinabi pa nito na isang basura ang teknik na ito. At ilang sandali lamang ay naiwasan naman ito ni Chen Er sa pamamagitan lamang ng kanyang pagtalon. Kaya ang sahig na lang ang tinamaan nito. Ngunit sa sandaling ito ay naghahanda na rin si Chen Er para sa kanyang pag-counter-attack. At biglang may namong enerhiya sa kanyang kamay. At hindi na ito nag-aksaya pa ng oras at kanyang pinang-atake ito kay kamote. At isang malakas na enerhiya ang sumabog sa nangyari. Sa kabilang banda, nakita naman ito ni Lu Shuihan. At hindi niya ito inaasahan na lalo pang lumakas si Chen Er. Bumalik naman tayo ng eksena. Agad naman na tinapakan ni Chen Er ang espada nito sa kamay na ipinalit ni kamote sa kamay nitong nabali, at ito'y nadurog. Subalit sa oras na ito ay may lakas loob pa itong magsabi na ipinapangako nito na papatayin niya si Chen Er. At kung umabot ka na dito ay siguradong nakapag-subscribe ka na sa ating channel bilang pagsuporta nyo sa akin at pakipindot na rin ang like at kung gusto mong magbigay ng solidong suporta kay Idol ay pakipindot na rin ang super thanks dyan sa ibaba. Tumingin naman si Chen Er sa mga hangal at sinabihan niya mga ito kung meron pa sa kanila maglakas loob na lumaban. Agad naman itinuro ni Xiao Chuzang kay Chen Er na kailangan niyang makapaghiganti. Kay Wang Lang at si He Shanqing nasa likod sila at laging nangungulit sa kanya. Napagtanto naman ni Chen Er na ito ay naging mahirap kay Prince Xiao Chuzang. At sinabihan niya kung ano sa tingin nila ang mga tao mula sa rehiyon ng Yanwo ay pawang mga pushover. At makakamit niya ang hustisya para sa kanyang kapatid. Sumagot naman ang isang lalaki na ang yabang daw niya, at akala niya makakaligtas siya bukas. Nagsaad naman si Chen Er na anuman ang mangyari bukas, basta matuturuan niya silang lahat ng leksyon ngayon. At dahil dito, ay naghanda na ang dalawa at ginamit din nila ang kanilang blood chi weapon. Ngumiti naman si Chen Er at sambit pa nito, na ganito na naman at nakakawalang ganang tignan ang mga kanilang teknik. At ito'y naghahanda na rin para sabayan ang atake ng dalawa. At ilang sandali lamang ay tuluyan nang nagtagpo ang kanilang mga atake. Ngunit sa kabilang banda, nagsaad naman ang mga ibang martial artist na natalo niya silang tatlo sa magkasunod sa isang galaw lang. Saad naman ni Lu Shuihan. Para sa kanya, ang hamon niya kay Jilin Feng ay hindi ganap na walang ingat na pag-uugali. At bumalik naman tayo ng eksena at bumulagta naman ang dalawa matapos ang kanilang mga salpukan. Agad naman ibinaling ni Chen Er ang kanyang tingin sa mga ibang martial artist at tinanong niya mga ito kung sino pang taga Sifang region ang gustong lumabas at lumapit na ito. Sa pangalawang pagkakataon, ay nagtanong ulit si Chen Er kung sino pa sa rehiyon ang gustong hamanin siya. Sa kabilang banda, pinagpawisan naman ang mga ibang martial artist na nakakakilabot daw si Chen Er dahil madali niyang natalo silang Wang at He Shanqing. Hindi nagkakaroon ng pagkakataon ng mga bagong estudyante mula sa Sifang. Dahil dito naging seryoso si Chen Er at wala sa kanila ang lumapit. Siya na lang daw ang lalapit sa kanila at kailangan niya silang harapin isa-isa. Sa pagkakataong ito ay dumating si Liu Chengfeng at si Jiang Heng. At sinabi ni Liu kay Chen Er na hindi na niya kailangang problemahin ang ng kanyang sarili. Dahil tuturuan daw nila ng leksyon ang mga imbeciles na ito. Agad naman na pumayag si Chen Er sa kagastuhan nila, at sinabi pa nito na wag nilang hahayaan ni isa sa kanila na makatakas. Ngumiti naman ang nakakaloko si Liu Chengfeng at nilapitan niya ang kanilang kaklase na subukan nila ang lakas ng bawat isa, dapat silang sumama sa kanila at sinabihan niya ang pang-apat na prinsipe. Para masiguradong maaalala nila ang kanilang ginawa at tuturuan nila ang leksyon ang mga ito. Dahil dito ay ngumiti naman si Xiao Chuzang at gusto nito ang nais ni Liu Chengfeng. Agad naman silang lumapit sa mga martial artist ng Sifang region. At sinabi pa ni Xiao Chuzang oras na at sila din ang magbayad. At ilang segundo lang ay maririnig natin ang mga sigawan ng mga martial artist at tunog ng kanilang natamong pinsala. At makalipas ang ilang minuto ay lahat ng martial artist ng Sifang region ay nakahandusay na sa sahig. At biglang may dumating,
At sinabi nito na tumigil sila. At sinabihan niya si Chen na silang lahat ay mga estudyante ng West Campus. Hindi daw ba niya naisip na nasobrahan na daw ito? Sumagot naman si Xiao Chuzang, hindi niya akalain na lalampas siya dito dahil sa ginawa nitong baliin niya ang magkabilang braso nito. Sumagot naman si Jilin Feng, na akala daw nito ay mapoprotektahan pa siya ni Chen habang buhay. At sinabihan pa niyang baboy ito at hintayin lang daw nito na matapos siya kay Chen sa arena. Bigla naman dumating sa eksena si Chen at sinabihan niya si Jilin Feng kung ano sa tingin nito na garantisadong mananalo siya dahil hindi pa sila tapos maglaban. Saad pa ni Jilin Feng kung siya daw ay mataas sa kanyang sarili. Bakit hindi na lang nila ituloy ito sa arena ngayong gabi? Sa pagkakataong ito ay sumali na rin sa usapan si Liu Chengfeng. At sinabihan niya si Chen na huwag siyang mahulog sa kanyang mga panlilinlang, ika-9 na prinsipe. Mikikipaglaban siya sa 3 martial arts masters, ang pakikipaglaban muli kaya sa lalong madaling panahon ay hindi kanais-nais. Ngumiti naman si Chen at sumagot na lang ito na ayos lang kaya daw nila ito. Nagsalita naman si Jilin Feng kung may problema ba si Young Master Liu sa kanya. Paano kung sila muna at 1 o 2 round silang maglaban? Ngunit sarkastiko naman na sumagot si Liu Chengfeng, na alam niyang wala siyang laban sa kanya. Kaya walang silbi kung kulitin siya nito at hindi daw siya kasing tanga nito. At dahil dito ay nena si Jilin Feng. At sinabihan siya nito na, walang hiyang bastardo siya, papatayin daw siya nito pagkatapos niyang harapin si Chen Dagdag pa nito, dahil pumayag na siya, wala siyang ibang masasabi na aayusin nila ito ngayong gabi. At sumagot naman si Chen na magkita na lang sila sa arena. At makalipas ang oras ay, nalipat naman tayo ng eksena sa arena. Nagawa naman ni Duan Muxingling na makarating dito sa arena. At siguradong maagang nakarating dito si Yan Chen. At sinabihan niya ito na hindi siya makapaniwala na matalo siya nito dito na maunang dumating. At ganyan ba siya concern kay Chen Sumagot naman si Huang Yan Chen na hindi siya pumunta dito para makita si Chen Nagpunta siya dito para makita kung paano siya patayin ni Jilin Feng. Ngunit inaasar na lang siya ni Duan Muxingling, at sinabi na lang nito sa kanyang isipan na bakit hindi man lang siya maging tapat kahit minsan lang. Sa kabilang banda, nagtungo na nga ang dalawa sa gitna ng arena. Subalit tinawag naman ni Zi Chen si Chen at sinabihan niya ito na siya ang may pananagutan sa pagkamatay ni Ji Feng, bakit hindi na lang siya ang lumaban kay Jilin Feng. Ngunit marihin naman na sinabi ni Chen sa kanya na maaari siyang makipaglaban sa kanya para sa susunod na pagkakataon. At ipaubaya na lang daw nito sa kanya. Sa tinura naman ni Chen ay nanlaki na lang ang mata ni Zi Chen. At napahawak na lang ito sa kanyang dibdib at sinabihan niya si Chen na huwag siyang mamatay dito. Sa kabilang banda, at makikita naman natin si Elder Zainan Tian na tumatakbo. At iniisip nito na sa wakas ay sinabi ng West Campus ang isang henyo na tulad niya, at dapat daw nitong itigil ang tunggalian na ito. Ngunit biglang hinawakan siya sa balikat ni Elder Sito para mapilitang tumigil sa pagtakbo si Zainan Tian. At sinabihan niya ito kung ano ang ibig sabihin nito. Agad naman sumagot ang hangal na si Elder Sito na huwag daw siya mag-alala, 2 bata lang ang nakikipaglaban dito. Dapat ayusin ng mga estudyante ang kanilang sama ng loob sa kanilang mga sarili. Kung si Chen ay namatay dito, nangangahulugan lamang na hindi siya nakatadhana para sa kadakilaan. Ngunit, nag-iisip naman si Zainan Tian hindi nito mahanap ang mga salita upang pabulaanan siya. Agad naman na lumapit ang hangal na si Wu Xing. At ito'y nagpasalamat sa tulong ni Elder Sito, at sabay labas nito ang box na regalo para sa kanya. Makakatulong ito sa kanya na linangin sa susunod na antas. Ngunit saad naman ito na siya ay taga Sifang Region din, kaya natural, gusto kong tumulong sa pag-alis ng mga banta tulad ni Chen Bumalik naman tayo ng eksena. Nagsalita naman si Jilin Feng. At sinabihan niya si Chen na nagpakita siya talaga, hindi niya alam kung sobra siyang kumpiyansa o tanga lang siya. Ngunit sarkastiko naman na sinabi ni Chen sapat na ang usapan at maglaban na silang dalawa. Tumawa naman si Jilin Feng kung ito ang kanyang death wish kaibibigay daw niya. At sabay silang tumakbo pa punta sa mga sandata para pumili ng kanilang gagamitin para sa kanilang labanan. Abangan sa susunod nating video ang kapanapanabik na kwento,
At kung bago ka lang sa ating channel ay inaanyayahan kitang i-open mo ang notification bell pagkatapos mong mag-subscribe.